Meron tayong ayusin yung araw na to guys, isang Euro Daang Hari 150. So ito po ay home service. Itong motor na to guys ay almost mga 2 years na itong nakatingga. So ngayon gusto ni owner na gamitin itong motor na to kasi mahal na ngayon ang mga gasolina guys, no, sa mga sasakyan. At para makatipid si Busing ay kailangan siya mag single motor guys kasi mas makatitipid ito sa mga gasolina, no, kumpara sa sasakyan. So ngayon ang problema nito guys ay dahil nakatingga ito, may problema ang kanyang clutch, no. Yung mga lining at saka clutch split friction ay nagdikit. So yun, kapag ginamit mo ang kanyang kakambyada guys o piniga mo ang kanyang clutch ay namamatay ang kanyang motor. So ngayon para ma-witness nyo ang totoo na problema nito guys ay kailangan mo natin itong pasakyan o ipa-drive natin kay Busing guys para makita natin ang sitwasyon niya kapag inapakan natin ang kanyang change pedal ay namamatay ang kanyang motor. So naka-off ang kanyang gasolina guys. So yun, walang laman na gasolina. So pabibilhin natin ng gasolina kay owner para siyempre mapaandar natin ang kanyang motor. So ngayon guys, ayan, home service tayo, no? Yung service natin nasa unahan. At kailangan mo natin itong paandarin bago biyakin. At ito na nga guys, na bilhan natin siya ng gasolina. So yun si Busing. So, ipa-actual test drive natin guys para masaksihan ni Busing ang problema ng kanyang motor. Pagkatapos natin itong mapaandar. Yun, di ba? Kapag binitawan ni Busing na nandahan ang kanyang clutch ay namatay bigla ang kanyang motor. So, siyempre kailangan natin ulitin ulit guys ang pag-actual test drive ni Busing, no? So, try natin ulit. Papaandarin natin kay Busing ang kanyang motor. So, back changer muna natin ng neutral. So, wala natin kanyang susi kasi hindi pa nakailaw kanyang dashboard. Naka-off ang kanyang dashboard guys. So, on muna natin ulit. Hanapin ang kanyang neutral. So, yun na. Okay na. So, yun guys. Sumandar na. Yun, no? Klarong-klaro guys. So, boss, Lods, ano problema kapag ganito mga problema sa motor? Siyempre guys, nasa lining ang problema niyan. So, wala tayong papalitan dyan. Ang gawin natin is, i-drain natin ng oil, tapos, linisin natin ang lining at saka clutch friction niya. Yung metal, guys, nga na naka boundary sa lining at saka sa clutch plate natin. So, drain natin ang kanyang oil. So, kapag yung motor ay clutching, guys, at naka-experience ng ganitong scenario na nakatambay na ilang taon, tapos, ganito ang mangyayari, namatay kapag inapakan natin change pedal ay napakadali lang po dalhin, no? Kaya gawin, no? Kahit kayo nyo mag-DIY sa mga ganitong sitwasyon ng mga motor. Kung nakita mo yung ito, makaparelam ito sa makina ng Timex na 155, 125 at lahat ng mga China motor na clutching, Maparusi, Mapaskaygo, Euro Daang Hari. Yan guys. So makaparelam po ang kanilang principle at design ng kanyang makina. So pupukin natin gamit ang ating rubber mallet ng dandahan. So yun guys. Medyo may katigasan ng kaunti. Dala na rin na ito ay never pang nabuksan ng kanyang makina. So need natin alalayan ng pukpok ng dandaan. So yan guys, bumigay na. At dandahan natin siyang pukpukin. Ito guys, napakadali lang ito kung meron kayong mga tools. At kayo yung mag-DIY. At dali lang din sundan ng ating tutorial guys kung paano ito bayakin. So ang kanyang gasket medyo napunit ng kaunti. So ang gawin natin dyan is medyo may kahirapan ng kaunti maghanap ng gasket sa ganitong motor. Ang gawin natin is lagyan natin siya ng gasket oil mamaya. So next guys, baklasin natin ang kanyang centrifugal cover na may 3 bolt. So gagamit lang kayo ng impact bit guys. Tapos kapag matanggal ng centrifugal cover, so meron niyang nut sa loob. So ang gawin nyo guys, manghiram kayo ng castle nut na 21mm. So ang paluwag niyan guys ay counterclockwise. Much better kung meron kayong electric impact wrench, no? Kasi dali lang dalhin. Hindi na kayo mahirapan pa guys. So yun, naluwagan na natin kanyang centrifugal. Next guys, ang kanyang clutch plate lifter. So next, tanggalin ang kanyang toaster. Pagkatapos niyan, 4 na bolt. Tandaan natin luwagan hanggang sa ito ay matanggal. So mas maigi guys, huwag biglain para hindi ito magilid ang clutch plate at hindi ito masira. So dandahan lang. Okay. Harap-harap lang, left side, right side lang, hanggang ito ay umangat ang kanyang clutch spring sa ilalim.
Kapag matanggal natin, makita natin na ang circlip sa gitna. So, unahin natin tanggalin ang kanyang clutch spring. Tapos, yung circlip sa gitna, guys. Kahit flat screw, pwede siyang pangtanggal, guys, no, kung wala kayong circlip remover. So, yan. Since meron tayong circlip remover, mas mapadali ang ating pagtatrabaho. So, pabukahin lang natin, tapos sabay hila palabas. Tapos, kapag makuha na natin ang circlip, guys, pwede natin hilain ang kanyang clutch wheel, no? Kung saan nakapaloob ang kanyang clutch lining at saka clutch direction. So, hilain nyo na palabas, guys. Dali lang yan. Walang timing mark yan o guide, ha? So, ito na guys. Nulin ng baklasin ng kanyang clutch housing. Kahit kanyang clutch friction lang at saka clutch wheel, clutch lining ang isa-isahin nating baklasin. So, dito naman guys, sa ating clutch lining at saka clutch friction, meron siyang parang direction guys, no? Alam ba kung nakaharap sa labas yung lalagayan ng mga clutch spring, siyempre yung clutch friction natin meron siyang parang smooth at saka rough na part o matulis na part. So halimbawa ang smooth na part is nakaposition sa labas sa ating clutch wheel guys. Ibig sabihin lahat yan ng clutch friction na metal plate is nasa labas nakaposition lahat. So dapat well arranged yan guys at hindi siya nakabaliktad. Yung lining naman walang problema yan, kahit nakabaliktad yan walang problema kahit anong position yan. Pero ito yung metal guys, yung clutch friction mas meron siyang design. Yung harapang bahagi niya is makinis ang kanyang surface at ang kanyang likurang bahagi naman guys ay medyo may pagkamatulis ang kanyang surface. So, tandaan nyo lang guys. Okay. Tapos masimasin nyo lang ang metal. Ma-feel nyo dyan na may matulis siya. So part na yan guys is medyo matulis siya. Yeah. Okay. Likuran naman is medyo malambot or makinis. So kapag ganung design guys, tulad nyan guys, medyo malambot siya o makinis, lahat ng position niya sa metal plate, nakaposition lahat is yung makinis. Tapos sa likuran naman is yung wrap siya na part, no? So matulis. Mas may na rin yung mas uniform lahat kaysa makabaliktad. Wala naman mawala kung makabaliktad. Importante is maganda yung possible performance ng ating lining kapag maganda ang pagbalik natin guys. So yun lang ang dapat yung bantayan guys kapag naka-symbol kayo ulit at ibalik natin ito. So ang gawin natin guys is lilihain lang natin siya, yung metal, yung clutch friction sa harap, sa kalikuran. Kahit yung 1,000 ang naliha guys, pero mukha yung madumi-dumi naging dahilan ng pagdikit ng ating clutch lining at hindi siya makabuka. So yung dahilan kung bakit hindi natin siya mapabuka ang clutch guys, kasi dumidikit yung lining saka metal plate. Habang tumatagal ito ay nakatambay at hindi nakabuka. Normal ito mangyayari kapag ang motor natin ay guys ay hindi ginagamit ng almost 2 to 3 years. Lalo sa mga clutching ng motor. So lang guys, abang-abang naman sa part 2 kasi bibili pa kami ni Dusing ng pisa dyan. Ito lang muna. So huwag kayong mawala guys sa sunod kong video. Ride safe. God bless. See you sa aking next video.